Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So, itutur ko muna kayo guys dun sa loob ng aming room. So, yan, room 205. So, silipin natin kung anong meron dito sa aming room. Okay, so pagpasok, sensya na medyo messy. Si Harold ay busy na sa kanyang trabaho. Yan, so yun ang kanyang pwesto. At ayun naman ang sa akin. Diyan, ang ganda ng view, oh. Diba? Parang Tagaytay feels. Diba? Tagaytay, Batangas. So, banda roon, naging yung ocean. Ocean? Ano ang karagatan? Yan. So, ganda naman siya. Malinis naman. At ito yung aming CR. Yan. Yan. So, sa mga pupunta ng Boracay na gusto medyo tipid, nakakatipid, ito yung, tapos tahimik ito yung the best na hotel na pupuntahan nyo siguro. Para sa akin, kasi tahimik talaga sa paligid ito, tsaka maganda na siya sa sok na sok sa budget. Magkano nga nakuha natin, Boy? Total costs around 3,900 nights. 3 days, 2 nights na yun, guys. Correct. 2 beds. 2 single beds. Tapos, ano pa yan? May shuttle na rin, di ba? Going to dun sa Kabihasnan. Going to D-Mall. D-Mall, yes. Oo. May schedule, oo. So, ayun. Meron din tong yung mga ano ba makikita mo dito. Siyempre, air conditioner itong room. May cable, TV, ayan. Hindi naman namin masyadong nagagamit. Tapos may rep na rin, ayan. So, basta. Meron na yan. Wala lang laman. Hindi kami nakabili ng at nainom na namin yung soft drinks. So, meron ding paglalagyan ng mga damit. So, mamaya ulit. Siya, yan. Natour ko na kayo sa aming yan yung balcony pala to. Yan. Pwede kang mag-emote-emote dyan. Diba? So, ito yung view sa namin guys. Kung saan kami nag-stay. So, it's a budget hotel here in Boracay. Pero, it's super sulit kasi napakaganda ng view. And then, napakatahimik din siya. So, hindi may ingay, hindi mo marinig yung mga ingay dun sa may pinaka main tawag doon. Basta kung saan nandun lahat ng mga tao ata. So, dito napakatahimik. Marinig mo yung mga huni ng ibon. So, yun lang.
Okay, so katatapos ko lang mag-breakfast with Harold again. Si Harold ay taga Iloilo. So, isa siyang Ilonggo. Hindi siya Kapampangan. What's up? So, samahan nyo kami. Sakay na. Ay, joke. Yan. So, lalakad kami ng 1.5 kilometers going to Puka Beach. So, iba yung vibes dito, di ba, Noy? Ha? Iba yung vibes dito. Parang nasa Tagaytay ka na Batangas. It's like Batangas Sea and Antipolo Sea. Yes. Na may halong na may halong Baguio on dating. Yeah. So, maganda yung pinagstayan namin na hotel. We're far from the main beach, so it's kind of quiet. But Napakatahimik. we're near Puka Beach, so it's just 1.5 kilometers away, so we can just walk going there. Yes. Ayan na. Ang galing. Good morning po. O, ayan. Ang babait pa ng staff. So, yun. Sabi ko nga sa inyo, napakatahimik dito eh. Kahit mag-isa ka Narinig lang. mo lang dito yung radyo ng kapitbahay. Correct. Kahit nga magkakanta ka dito, wala kang may istorbo eh. Maliban lang dun Yung sa... katabi mo lang may istore. Correct. No, yeah. So, saan ang way po going to Puka Beach dyan? Yes, Ayan. So, may medyo ano pa yung daan dito kasi nag-road widening. So, ayan, inaayos-ayos pa. Ayan. So, very probinsya yung feels dito. O, tignan nyo. Mga sawali pa, tsaka mga... Anong tawag kasi sawali ang bubong yan, di ba? Tinawag yan na nipa hat kasi yung bubong niya is nipa. Nipa. Ang tawag doon. Oh, okay. Ayun. So, ito, anong tawag dito? Hindi ko alam. Corrugated steel. Nox. Very probinsya feels pa rin. Meron nang nagpaparamdam ng mga souvenir items sa paligid. So, ibig sabihin malapit na tayo sa... Malapit na yung dagat. Pag may souvenir items Oo. na malapit na yung dagat. Ayan, no? Oo. Bali yun yung ano. Bali yun yung ano. Yung specialty. Pag pumunta kang Boracay. Oo. Pag may malapit na souvenir items, malapit na yung dagat. Correct. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. So, ito yung Puka Beach. Pero wala masyadong gaanong tao dito. Ito yung mga hindi masyadong I pinapasya. thought I would never be fine. Nag-aanyaya yung I dagat. strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Sarap mag-relax dito. Parang ano,
ito yung mas okay. I mean, syempre napakaganda doon sa may white sand, di ba? Kaya nga lang ang daming tingin tao kasi. So parang hindi mo siya napipil talaga yung vibes nung nung bakasyon mo na nasa isang well, depende naman kasi sa type ng sa klase ng bakasyon na gusto mo. Pero ako kasi mas gusto ko yung parang tahimik siya. Narinig mo lang yung ng dagat, diba? Hindi kasing puti at pino ng buhangin sa main beach ang Sapuca Beach, pero di hamak na mas malinis ito. Katunayan, may mga nadatnan pa kami na naglilinis sa beach. Okay, tapos sa Sapuca Beach dito, balik kami sa may alam mo tawag dito, sentro ng poblasyon. So basta kung nasaan yung D-Mall, Yung yung nag-video nga kanina sa beach. Oh. Malayo daw sa city. Ilaw yung city mo sa kaya nga eh. Okay, so sentro na lang siguro. sentro, tama, mas ang General. okay. So ganito yung itsura, medyo busy na yung lugar pag ganito kaaga. It's mga may 10 AM na ba? Mga 9:30. 9:30. So pero yung mga nakita namin na mga nakabukas na mga establishment kahapon, sarado pa sa ngayon. So karamihan pala dito gabi usually nagbubukas talaga kasi doon lumalabas yung mga tao ng gusto. Yan. So ganyan ang Boracay vibes. Sa may tawag dito? Yung may wetland, Boracay wetland. So malayo-layo ito dun sa may Pupa Beach. So kung lalakarin mo, siguro mga nasa 3 to 5 kilometers yung layo. So pagod-pagod ka talaga. Yung nasasakyan namin dito yung mga e-trike from the mall going to dun sa hotel namin, nasa 30 pesos ang pasahe. So kung pupunta kayo na may Puca Beach naman, baka nasa 45 each. Yun yung yun yung mga hindi special trip. Yung special trip yung parang kayo lang, tapos mabayaran nyo na yung buong yung buong mga bakanting pwesto doon sa sasakyan. So yan, malapit na kami sa sa Balabag Wetland. Pansin nyo rin, karamihan ng mga establishment dito, marami mga Korean, Chinese. Kasi gano'n na karami yung mga pupunta rito na na mga turista na Korean din. Sinubukan din namin puntahan ang Ilig-Iligan Beach kung saan naroon ang sumisikat na keyhole. Yun nga lang, matapos ang napakahabang lakaran, bigo kaming mapuntahan ito. Located pala ito sa isang private resort. So ang ending, balik kami sa hotel at naligo na lamang sa swimming pool. Hello guys, so solo ako ngayon nag-explore dito sa Boracay. So bago ko ulit puntahan yung sunset sa may White Sand Beach, punta muna ako dito sa kabilang side ng Boracay, which is yung sa Bulabog Beach. So papunta tayo ngayon. Hindi naman siya sobrang layo, mapakalapit lang niya mula din sa White Sand. Parang kabilang side lang talaga siya.
So, eto na guys. Ayan. So, eto na ngayong Bulabog Beach. So, marami-rami rin palang tao. Kaya lang mostly mga mga sports activities. Kita mo doon. So, ayun guys, nakikita nyo. Meron dyan mga nagpa-paddleboard. Ayan. So, ayan. Tapos yung mga mahilig magpa-picture ng sa mga crystal boat. Ayan. 150 lang daw ang renta. So, yun lang naman. Pipicturean ka lang naman nakasakay doon. Yan yung uso ngayon eh. So, actually maganda rin naman dito. Yung nga lang niya, ang pagkakaiba lang dun sa may White Beach. Ang pagkakaiba lang, yung sand dito may halong mga pebbles, mga bato-bato. Ayan. So hindi katulad dun sa hindi sa White Beach, as in puro talagang sand lang siya. At pinong-pino. Dito talaga more on lang. Kung gusto mo ng mga tawag ito, mga water sports, kite surfing, ganyan, ayan. Maraming marerentahan. So bumalik ako sa main beach para hanapin at puntahan ang pinakasikat at kinagulay ang pinakamagandang Starbucks brunch sa buong mundo. At hindi nga niya ako binigo dahil napakaganda ng view sa Starbucks na ito. Kitang-kita mo ang kulay blue na dagat ng Boracay. Are done now here guys. Tapos tayo sa mananapag ng sunset. Wasn't the best sunset that I've seen, pero still, di ba? Maganda pa rin. Sasabi ko. So, ito yung aking huling sunset dito sa Boracay. Tomorrow, uwi na ako ng Pampanga. Uwi na pala ng Manila. Napakaraming resto sa Boracay. May mga mamahalin at meron din namang mga swak lang sa budget, gaya ng mga fast food at mga karinderya. Kaya hindi mo kailangang mag-worry kung medyo masikip na ang bulsa. Okay, it's our last day here in Boracay, so sinusulit na lang namin yung mga oras bago kami umuwi.
hopefully makabalik pa dito someday. So I'm sure it's not the last time na ako ay pupunta rito. Thank you for the wonderful memories, Boracay. Talaga namang babalik ako soon. Maraming salamat din sa inyo guys sa panunood ng aking kauna-unahang trip sa Boracay. Truly, it was a paradise.